Okay mga kamatis, mga kaibigan, sabi ni Franklin Miano dito sa bago niyang channel. Grabe nga 4 subscribers. Pucha, dami Kayo-kayo lang yung nag-subscribe. Nawala pa yung mga comments dito Akala ko gumana na yung plano niya Ang sipag niya kasi mag-delete ng comments. Talaga. Seryoso. Try niyo mag-comment tas mag-delete niya. Biruin mo, libo-libo kayo kaso ang sipag niya mag-delete. Ganun talaga. Don't forget to subscribe para mas updated kayo sa daily vlogs ko. Okay. Sabi mo yan. So, yung mga vlogs niya pala, dahil hindi gumana yung plano niya or gumana yung plano niya, linipat niya dito sa Franklin Miano. Unscripted. Dati ba scripted? Kasi may unscripted di ba? Ayun na ang plano. Nakatulog na. So, congratulations sa 4 Hindi, baka nila baka naman ipopromote nila to some other time. Okay, tingnan natin to. Franklin Miano Unscripted. Sabi nitong ating contributor, unscripted. So yung isang channel pala scripted. Nagmura alam nyo naman, huwag kayong magmura. Gusto kong ma-monetize. Ayan, tingnan natin. CEO, 10 katang isip. Dito kasi pwede kayong mag-post ng anonymous, pwede kayong mag-post din ng hindi dito sa ating channel. Hindi nga gumagana yung isang plano, nag-iisip na ng bago. Hindi, alam mo kasi, kung meron akong word of advice sa'yo, Franklin Miano, kung gusto mo talagang ma-revamp yung yung image mo sa internet, number 1 is to accept your shortcomings. Kasi hindi ka naman talaga guru Siguro, meron kang alam sa isang niche, pero it doesn't make you an expert sa lahat ng bagay. It doesn't make you a language expert. Ibig sabihin, hindi ka naging proficient because of that. Hindi ka naging finance expert dahil mayaman ka. 'Di ba? Kasi yung nanalo sa loto, pwede naman yung maging pag nanalo ka sa loto, hindi ko sinasabing nanalo si Franklin Miano, yayaman ka din doon. Or pwede kang makatisod ng negosyo, magaling ka dun sa negosyo mo, pero waldas ka din sa sa finances mo. Again, I'm not saying si Franklin Miano tong mga to Ang sinasabi ko lang, yung pagiging mayaman does not equate to being to have correct financial literacy. Correct, gets nyo? Kasi pwede kang mag-business kahit sinong tao pwedeng pumasok sa negosyo. Tandaan mo yung 10 businesses ni Miano. Kamusta na yon? Anyari doon, yung Phenomenal Clothing, Apparel Clothing, Vivid Smile, among others. Ano nangyari, 'di ba? Tulog sa kangkungan. Sino na nakabili sa Phenomenal Apparel ngayon, 'di ba? RIP na, asa na? Anong sagot kay Vicky Grout? Anong sagot kay Nadia Iders? Wala, 'di ba? Instead na gumawa ka ng mga ganitong channel, wala talagang makaka-appreciate dyan sa ginagawa mo. Kasi meron ka ng image sa tao na nabuo for the past year na na parang hindi ka ganun ka-expert sa mga topics na kinukuha mo. Pwede ka naman kasing pumili ng topic na makakapag-share ka ng opinion. Pero ang benta mo kasi sa sarili mo, you are a coach. You are an expert. So, ang hahanapin ng tao sa'yo yung expertise mo. Kasi I also follow a lot of financial experts dito sa internet that they are following, that they know what they're talking about. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino pero meron akong fina-follow talaga. Na kasi habang nagre-research ako, yung nini-research ko pareha sa kanya. He truly understand what he's talking about. Kasi yung mga itong mga generation ni Franklin Miano, na lumaki sila sa TikTok. 'Di ba? Yung sila Alex Hermosi, sila yung mga ganun tao, na yung mga coach, yung lumaki sila sa coach, mga coach na yan. Kaso totoo lang, pag tinignan mo yung laman ng content nila, napakababaw. Kunyari, cash is trash. So, bakit mo naman sasabihin cash is trash when in fact, cash is a form of asset, 'di ba? Liquid assets ang tawag doon or current assets na
short term, pwede mo silang gamitin, exchange for goods or things, mga long-term assets and even long-term assets. Like for example, land. Land is not a surefire way na tataas yun. Halimbawa, bumili ka ng lupa sa isang area na hindi maganda yung traffic. Halimbawa, bumili ka ng kondo sa isang liblib na lugar dito sa Pilipinas na mahirap pumunta sa mga key areas. Would you call that a good investment? Syempre hindi, di ba? So, again, it matters kung yung pagiging asset ng isang bagay matters on so many contexts na kailangan mong aralin. This is why ako, pagka nagbabanggit ako ng mga ganito, I'm always telling you na seek for financial advice sa mga experts. Wag sa akin. Kasi I'm just a YouTuber dito na also trying to understand kung kung how to navigate finances. Diba? Diba? Meron mga tao galit sa bangko. No, banks are good actually. Diba? Alam mo yun? Kung gagamitin mo ng maayos yung bangko, it's a tool for your success. Kaso ako, bago ko nasabi tong mga to, I spoke with a lot of experts and I also do my own research. Again, this is not financial advice. If you want financial advice, talk to an expert. The banks themselves offers you an expert na sasabihin nila sa inyo yung realidad ng bagay so you can make informed decisions. Ako ganun, laging ganun. Pag pupunta ako sa bangko, hinihingi ko lagi yung opinion nila, yung expert opinion nila on certain matters, tsaka ako magde-decide. Pero hindi ako pupunta sa isang college dropout at makikinig ako ng mga narinig niya lang na tila sa TikTok or ginagaya niya sila Alex Hermosi. Hindi ko gagawin yun. Sayang oras ko dun. Tas ngayon, unscripted. Alam nyo, ano ba ibig sabihin ng scripted, unscripted sa inyo? What if sabihin ko sa inyo na lahat ng vlogs is may pagka-scripted yun? Kasi ang unscripted, live lang. Raw footage. Yun, unscripted yun. Walang anything goes. Ito kasi, there's a level of scriptedness dito. Kasi i-edit mo na. Yung 14 minutes, yung magiging 14 minutes na siya imbis na 1 hour. Diba? Nagulat ako, kaya pala nawala. Gumawa siya ng bagong channel, tapos doon niya ilalagay lahat ng channel niya. O yan, mag-subscribe kayo. 2 subscribers. This was posted 13 hours ago. Actually, matagal na tong screenshot na to na kumakalat dito sa groups. Tapos ngayon, 4. Sino yan? Ikaw? Sino nito? Nag-subscribe do? Ikaw? Yung mga tropa mo. At saka si Carl. Yung jowa. 3. Sino isa pa? Yung mga estudyante. Mismo mga CEO, YouTuber, podcaster, video every Sunday. So hindi siya daily vlogs. Every Sunday yung vlog niya. Kasi nakasulat dito, don't forget to subscribe. Ayan. Actually, yung ibang mga, may mga nag-comment na dito, nawawala lang talaga eh. Ang sipag talaga niya magbura ng comments, man. I mean, okay lang naman yun kasi platform naman niya yan. End of the day, siya talaga magkocontrol ng comments. Wala tayong magagawa doon. Pero nakakagulat lang talaga. Don't forget to subscribe para mas update kayo sa daily vlogs ko. Sige, tol. Sabi mo yan eh. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan. Ayun, siguro yan yung pitfall of too much hubris. Yan yung pitfall of thinking of you're an expert kasi yumaman ka na, 'di ba? Yung pagiging mayaman doesn't give you financial expertise. It's a social status that you have a lot of money. Yun lang yun. No less, no more, no less. Kamusta enrollment, tol? Anyway, Franklin Miano, alam mo maganda, sagutin mo yung nangyari kay Nadia Aider. Kasi hindi namin makakalimutan yun eh. Sagutin mo yung kay Vicky Grout. Sagutin mo kung bakit yung website mo na may access through Google na web crawl na pala, parang katulad nung kay Alex Hermosi. Di ba?
Oo nga, bakit ba nag-i-style bite ka kay Alex Hermosi? Idol mo, maging inspiration mo. Pero wag kang mag-style bite, magkaiba yun, eh, ginagaya mo na yun, yun ang views, 'di ba? Gusto mo yun, eh, 'di ba? Parang kasi ang nangyayari ngayon kay Franklin Miano, he is dwindling down to irrelevancy. Okay, ako naman ayokong tigilan 'to kasi ayokong pamarisan yung mga tinuturo niya. Siguro bukas kasi meron din nag-upload dito ng ano, eh, hanapin ko lang. Bukas na lang natin gawin 'yon kasi gusto ko munang gawin yung etong unscripted na 'to, eh. Baka utang ko sa inyo 'to kasi ang daming nagtatag sa akin dito nung isang araw, eh. Asan ba 'yon? Naku, eto ba 'yon? Hindi 'yan. Yan, eto, 'to. Every 30 na ina-applyan ko, there's always one na sure Yan, bukas natin gagawin yan. Okay? Yun lang naman for today's video. Ito si Clifton. Wrong grammar na naman ng bugok. May bago pa naman channel. Biruin mo, 23 ka na tapos hindi mo pa rin ina-update to. Serves the greatness of Gen Z. Mga rara statement na yan. Sabi ko sa'yo, ayan o. Is considered author with his book Art of Organic Marketing. Pabasa nga ako nung pwede mo naman kasi basahin yun, eh, as is, eh, di ba? Eh, wala, eh, nawala na lahat, eh. O, paano? Yun lang naman, Jege, mga lods.